Okay, so for now, ayan, pag-uusapan natin kung paano nga ba yung preparasyon ng pagpipintura natin sa mga outdoor walls kagaya nito. Mayroon tayong primer na ginagamit na talaga namang maaasahan mo sa init, sa tubig, lahat na. Yung hindi siya rough, hindi siya yung magaspang, so nabuli kumbaga. So ang ginagamit namin dito yung masangsang na amoy ng Acritex primer, o kaya naman talaga Acritex primer, o kaya solvent base na primer. Susunod dyan, masilya. Tapos susunod dyan, syempre lilihain natin yan pagka nakapag 2 coats na tayo ng masilya. So bali ang makikita mo lang dyan yung mga lobo-lobo o kaya naman. So yung lobo-lobo na yan sinatawag ko, meron kasi yung mga pag makapal yung masilya parang may lobo-lobo siya. Kawayan project na. Sa mga ilang araw, ito na po yung itsura. So, pag-uusapan natin mamaya kung ano nga ba yung mga pintura na ginagamit natin para sa outdoor. Okay? Okay, kung napapansin nyo, nakulayan na. First, kulay pa lang yan para dun sa pagre-retouch na. Okay, so for now, ayan, pag-uusapan natin kung paano nga ba yung preparasyon ng pagpipintura natin sa mga outdoor walls kagaya nito. So dito tayo ngayon sa taas kasi ito, naka-prepare na tayo dyan. Yan, pupunta rin tayo dito mamaya. So ngayon, ito muna. So dahil nga tayo ay nagpipintura na dito sa labas, may ginagamit tayo na pintura na kung saan yun ay tinatawag natin na primer. So, mayroon tayong primer na ginagamit na talaga namang maaasahan mo sa init, sa tubig, lahat na. So, ang gamit namin doon ay yung Acritex primer, mga kamistana. So, yun yung gamit namin. Bali, pag kayo ay magmamasilya, bago kayo magmasilya, mag-primer muna kayo, lalo na kapag smooth finish. So, tingnan natin. So, kung napapansin nyo to, smooth finish to. Kapag tinatawag natin smooth finish, yan siya. Yung hindi siya rough, hindi siya yung magaspang, so nabuli kumbaga. So ang ginagamit namin dito yung masangsang na amoy ng Acritex primer, o kaya naman talaga Acritex primer, o kaya solvent base na primer. So ayan, syempre nilinisan muna natin yan, tinanggal muna natin kung ano yung mga kailangan tanggalin bago natin siya i-primer. And then after natin ma-primeran, kagaya nito, so diretso na ho kami pagka napuluan. Diretso na ho kami magmasilya gamit lamang po yung mason lipati. So tama po yung narinig nyo, mason lipati lang po yung pinagamit namin dyan, na alam po namin na ito ay tested na po siya sa lahat po ng mga ginagawa namin for outdoors, no? So hindi lamang po yung mga crack yung minamasilyahan namin, kung nakikita ninyo may mga crack po yan, kundi buo po siya. So pagkatapos natin siyang malagyan ng masilya ay nilalagyan naman na ho natin, o kaya naman nililihan na ho natin yan para maging pino. So hindi lamang po hindi lamang po isang coating yung ginagamit namin masilya, kundi 2 coating. Tapos meron tayong retouch pagka ito ay nakulayan na. So yung nakikita nyo dito, yan yung mga retouch na ginagawa na ho namin. So yung mga ginagamit naming pintura, basta ang base natin ay yung Acritex primer, matibay na matibay po yan. Tested na ho namin yan.
So Acrytex primer, susunod dyan masilya, tapos susunod dyan syempre lilihain natin yan pagka nakapag 2 coats na tayo ng masilya. And then susunod po dyan ay yung ating kulay o kaya naman primer, I mean. So magpa-primer tayo ulit using flat latex o kaya naman Acrytex primer. So depende po yan. Kagaya nito, flat latex na ko yung gagamitin namin dito. Pero pagdating doon, Acrytex primer na ho. So dalawang coating yan ng Acrytex primer. Pagka basal pa lang, tapos susunod yan yung pagka nalihan na yung masilya na pinahid mo. And then after nun, pwede ka na maglagay ng flat latex at yung kulay. So yung kulay na yan, yung first coat na yan, dyan po nagre-retouch na ko kami yan. Kaya kung napapansin nyo, may mga patchy-patchy. Yan. So hindi po yan yung tinatawag nila, may nagsabi nga back job daw. Hindi po, kasi nasa preparation pa lang kami na kung saan sinasabi natin na magpipintura pa lang tayo. So nagre-retouch tayo dyan para mas maganda yung kalalabasan ng ginagawa natin. So kapag kinukulayan kasi natin yan, mas nakikita mo yung mga scratches na yan. So hindi yan visible kapag yung primer pa lang yung nakikita mo. So hindi yan visible mga kamusta, no? So bali ang makikita mo lang dyan yung mga lobo-lobo o kaya naman. So yung lobo-lobo na yan sinatawag ko, meron kasi yung mga pag makapal yung masilya parang may lobo-lobo siya o kaya butas-butas, I mean. So huwag na yung, hindi tama yung term na lobo-lobo, butas-butas pala. Hindi ho siya basta-basta nag-check up to mga kamusta. Yung nakagandahan ng masilya to, kagaya nito, ito natuyuan na pero walang shock. So first coat pa lang to ng masilya, ha? Tapos igaganyan mo, hindi yan mag-chochok. So yan ang kagandahan ng masilya na ginagamit namin. Maraming nagtatanong bakit nga ba mas priority namin gumamit ng ganito kaysa yung tinatawag natin na skin coat. So may skin coat tayo na ginagamit kapag ikaw ay magpa-primer. Yan ay yung ready mix mga kamusta. So ayan, walang chalk po yan. Titingnan natin, wala parang yung kwan lang ng kamay ko yan. Yeah, so walang chalk yan mga kamusta. Yun ang kagandahan niya. Kaya nga po, ang pinakamainam sa lahat, kung ikaw naman nagagamit ng ibang masilya, gumamit ka ng ready mix. Basta ready mix lang po, basta ready mix. Skin coat man yan o pwede kang gumamit ng ready mix. Basta ang magiging base mo, kapag smooth finish po yan, yun yung lagi yung tatandaan. Pagka smooth finish mga kamasta, yung inyong pipinturahan ay mag-primer ka. Pero kapag rough po yan, so ito muna, pagka smooth finish, pwede kang mag-primer dyan. Ang gagamitin mo ay ready mix na skin coat. So yung gamit namin kasi dito, masonry na ready mix na po siya. And then pwede mo nang gamitin dyan yung ready mix na skin coat, o kaya naman kung rough naman po yung inyong palitada, ay kahit na wag nyo ng primeran yan, diretso na ho kayo sa skin coat. Pero make sure na magandang klaseng skin coat po yan, no? So, hindi ko naman kasi sinasabi na bawal kang gumamit ng skin coat, kundi depende lang po yan sa skin coat na ginagamit natin. Kasi talagang kami nung mga panahon na kumbaga may mga part akong ginagamit na skin coat, ay yun, ayos po yun, basta sa tamang proseso lang po siya. So, ang gamit ko nun yung Mondo SK1, maganda po yun. Tested ko na rin ho yun mga kamasta, no? Pero dapat make sure na maganda yung preparation, maganda yung kapit ng primer mo, kasi kung hindi ka nag-primer doon ng mas maganda, wala rin, useless lang din. Kasi lahat ng skin coat mga kamasta, depende po yan sa surface o kaya texture ng wall na pinipinturahan natin. So sabi ko nga, kapag nag-skin coat tayo, kailangan maganda rin yung preparation natin. Okay? So ayun, nandito. Ayan, masonry putty pa rin yung gamit namin dyan, pero ang primer namin, Acrytex primer pa rin. So yun po yung mga talagang ginagawa natin. So lahat po yan. At inaayos na nila to. And then masilya, pintura, dire-diretso na po siya. So ito yung malaking bagay kapag tayo ay nag-re-retouch mga kamusta. Ayan, pansin nyo po yan. Ayan. Kaya nga pagka maliwanag talaga yan, pansin na pansin mo yung mga kailangan mo i-retouch. Kaya yung mga yan na nakikita ninyo, hindi po yan yung mali, kundi yan po yung mga parte lamang po ng wall na kung saan nakikita nyo may mga scratches lang po siya.
Eh sabi ko nga, nagustuhan ko talaga yung grooving na ito. Ang ganda ng idea. Yan, kudos kay architect o kaya sa client natin na siyang nakaisip na ito. O kaya kay engineer, no? So, maraming salamat. Kasi nagkaroon ako ng idea. Aluminum po yan, mga kamusta. So, hindi mo na kailangang masilyahin, hindi mo na kailangang pinturahan ng kung ano man para masabi mo na maganda yung grooving. So, yung grooving na yan, napakaganda po niyan pagka na-finish na po yung wall. Jollibee? Oo, ma-Jollibee toy, puro McDo, Brad. Ah, why not? Sinatayo ti Balatong. Abangan nyo ito mga kamusta. Kailangan pa tayong mga gawa dito. Kasi may mga portion pa akong nakikita na kailangan mayus. Kasi sa pagpipintura, hindi lamang mata ang ginagamit natin, pati kamay. Kumbaga, hinihipon natin para maganda. Kasi makikita mo yan sa reflection, lalo na kung natatamaan ng ilaw. Install na nga ito, pero kailangan naming palitan gawa nga nung iba yung nag-deliver. So yung SPC flooring natin 120 by 20 cm. Ginagawa natin ngayon ay yung pagpipintura na ng isame natin. Masilyado po yan. So ibig sabihin mga dugtong po yan. Kung nakikita nyo na medyo malapad yan, first coating pa lang yan. Pero pagka yan, nadagdagan ng coatings, hindi mo na mapapansin na may mga dugtongan.